Nakasalalay sa akin ang kinabukasan ng dalawa. Kaya lalo akong nagsumikap. Nag-overtime ako all the time. Pumapasok ako kahit day off. Work lang ng work. No break. Minsan 2 trabaho pa ang pinagsasabay ko. Welcome back sa Tea with Nuna. Dito, binibigyan natin ng boses ang mga kwentong ipinapadala ng mga subscribers at listeners para marinig at maibahagi ang kanilang mga storya sa buhay. Bawat sulat ay naglalaman ng tunay na karanasan, problems at sitwasyon sa buhay. Narito ang isa pang kwento mula sa ating komunidad. Simulan na po natin. Dear Tea with Nuna, hindi ko naisip na darating ang araw na magsusulat ako ng ganitong letter. Halos 9 years akong nagtrabaho sa Singapore. Bata pa lang ako nang sabihin ng mga magulang ko na mahirap ang sitwasyon namin at ako ang hope ng family. Lagi nilang sinasabi na kailangan ng 2 kong kapatid ang tulong ko para makapag-aral at naniwala naman ako. Bawat buwan, halos lahat ng sweldo ko ang ipinapadala ko sa amin, habang ang ibang OFW ay nakakapag-ipon para sa sarili nila o nakakapagbakasyon. Ako ay nagtitiis, lumang damit, lumang sapatos, 5 kami sa maliit na inuupahang kwarto, at halos walang luho. I tell myself na sulit ang lahat dahil may 2 akong kapatid na nakakapag-aral dahil sa akin. Sa tuwing tatawag ang mga magulang ko, pare-pareho lang ang sinasabi nila. Anak, kulang ang pang-tuition. Anak, kailangan ng school supplies. Anak, may project sa school. Anak, baka pwede kang magdagdag ngayong buwan. At first paminsan-minsan lang ang hingi nila. Pero habang tumatagal, parang walang katapusan. Kapag nagtatanong ako kung bakit palaging kulang, sasabihin nila na para iyon sa kapatid ko. Kapag nagdadalawang isip ako, sasabihin nila na nakasalalay sa akin ang kinabukasan ng dalawa. Kaya lalo akong nagsumikap. Nag-overtime ako all the time. Pumapasok ako kahit day off. Work lang ng work. No break. Minsan 2 trabaho pa ang pinagsasabay ko. May mga gabing umiiyak ako sa sobrang pagod pero iniisip ko na lang na may magandang dahilan ang lahat ng sacrifices sa buhay. Namiss ko mga birthdays ng family ko. Work pa rin ako miski sa Christmas vacation. Hindi ako nakadalo sa mga mahahalagang okasyon. Marami akong namiss na taon sa buhay ko. Pero tiniis ko lahat. Nag-decide ako magbakasyon. Masurprise ko sila. Matagal ko itong pinangarap. Excited akong makita ang mga kapatid ko. Akala ko maririnig ko ang mga kwento nila tungkol sa school, sa mga pangarap nila, at sa mga plans nila sa buhay. Pero pag uwi ko, parang may humawak sa puso ko at piniga ito ng buong lakas. Habang nagpapakahirap ako sa ibang bansa, habang nagtitiis ako ng lungkot at pagod, habang set aside ko ang sarili kong pangarap, nagsisinungaling pala sa akin ang mga magulang ko. Buwan-buwan, taon-taon, walang tigil. I confronted them. At first itinanggi nila, and then naghanap sila ng dahilan. Tapos, ako pa ang sinisi nila. Sabi nila, dapat daw magpasalamat pa rin ako dahil pinalaki nila ako. Sa gitna ng aming pagtatalo, sinabi ng nanay ko ang mga salitang hindi ko malilimutan habang buhay. Magpasalamat ka dahil inampun ka namin. Parang huminto ang oras, akala ko galit lang siya kaya kung ano-ano ang sinasabi niya. Pero totoo pala, ampun ako. At habang nagpapatuloy ang usapan, nalaman ko rin na hindi lang ako ang ampon. Tunay ko silang kapatid, lahat kami ay adopted. At sa isang iglap, parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Hindi ako nasaktan dahil adopted ako. Hindi iyon ang problema. Ang masakit ay ang kasinungalingan. Ang panloloko, ang paggamit sa pagmamahal at pagtitiwala ko para pagkakitaan ako. Mga opportunities na pinalampas ko. Yung mga pangarap na pinaset aside ko, time na hindi mababalik. Mas masakit pa dahil nakikita kong biktima rin ang mga kapatid ko. Saan na ang education nila? Hindi sila nabigyan ng pagkakataong umunlad. Niloko rin sila tulad ng pagkaloko sa akin. Ngayon, halo-halo ang nararamdaman ko. Matinding galit, sadness, doubt, confusion. Hindi ko alam kung
Kaya ko silang patawarin. Hindi ko alam kung dapat ko pa ba silang tulungan. I don't know. Ang alam ko, mahal ko ang dalawa kong kapatid. Gusto ko silang ilayo at magsama na lang kaming tatlo. Gusto kong magkaroon sila ng pagkakataong magkaroon ng mas magandang buhay. Nuna, saan po ako magsisimula? Lubos na gumagalang. Ang anak na ibinigay ang lahat. Hindi sukatan ng utang na loob ang pagtitiis sa panloloko. Ang ganitong klasing panloloko ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay isang betrayal ng magulang na nag-iiwan ng sugat that cuts very deep that money cannot compensate. Ang pagiging adopted ay hindi nakakabawas sa halaga mo bilang tao o sa pagmamahal ninyo sa isa't isa bilang magkakapatid. Ang mas nakakalungkot ay ginamit ng mga magulang mo ang katotohanan ng iyon bilang sandata. Huwag mong hayaang gamitin ng guilt trip sa'yo para kontrolin ka. Ang mga magulang, biological man yan or adoptive, ay piniling magpalaki ng anak. Hindi ibig sabihin ay may utang na loob ang anak na kailangang bayaran for life. Parang emotional blackmail ang ginagawa ng parents mo pang kapalit. Gratitude is never a lifetime contract to tolerate exploitation. You want to bring your siblings with you, pero nasa hustong gulang na ba sila? Kung adults na sila, they can decide kung gusto nilang umalis at magsimula ng sarili nilang buhay. Kung menor de edad pa sila, for sure you will need legal help and support. You also have to ask yourself, kaya mo ba silang financially supportan? May sapat ka bang tirahan? At ano ang mga batas sa lugar ninyo? Pag-isipan mo munang mabuti dahil sa sarili mo, nabigatan ka na at wala sila sa tabi mo. This time, 3 kayo at kasama mo na talaga. Kung gusto mo talagang tulungan ng mga kapatid mo, humanap ka ng paraan na hindi nadadaan sa mga magulang mo ang pera. Mas mabuting direkta mong bayaran ang school fees nila, bilhan sila ng school supplies, o magpadala ng tulong diretso sa kanila, ligtas at posible. In this way, sure kang sila talaga ang nakikinabang sa tulong mo. Pwede mo pa ring mahalin at suportahan ang mga parents mo nang hindi mo sinusuport ang mga maling bisyo nila. Masakit man sabihin, but you need to let them know na you will help them financially pero dapat sa ikabubuti para sa kanila. Continue strengthening the relationship sa mga kapatid mo. In the end, kayo rin ang magiging sandigan ng isa't isa habang unti-unti ninyong binubuo ang maayos at mas magandang kinabukasan. Thank you for sending in your letter. Very grateful ako na you value my input at mga payo. Pero of course, nasa iyo pa rin ang final decision. And whatever that decision may be, sana yung ikabubuti para sa'yo at hindi nakakasama sa ibang tao. Okay, to my subscribers and listeners, if you want your story to be heard, please send it sa email link below. Give encouragement or advice po to the letter sender sa comment section. Respeto lang po tayo. To comment po sa story, sana nakasubscribe po kayo. Salamat po.